Magandang buhay, mabuting tao sa aking mga estudyante sa ESP9. Tayo ay nasa fourth quarter na at ang pamagat ng ating tatalakayin sa araw na ito ay pansariling salik sa pagpili ng track o kursong academic, technical, vocational, sining at disenyo at sports. So, sa topic na ito ay tayo ay tinuturuan no na pumili ng isang course no pagdating ng araw na kung saan we have to consider things no kagaya ng talento. Sa number one no yung talento na to. Ang ano ba yung talento? Ang talento ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangan tuklasin dahil ito ay may magsisilbi mong batayan sa pagpili ng track sa kursong akademiko, technical, vocational, negosyo, na buhay sa iyong pagtatapos sa junior high school. So, isa sa mga kinukonsider ay ang talento, no? Na kung saan sinasabi nga na lahat ng tao ay may talento, may biyaya at likas na kakayahan na binigay sa atin, na pinagkaloob sa atin ng Diyos, na kung saan ito'y magagamit natin no, sa pagpili ng ating buhay na tatahakin, professional na tatahakin pagdating ng araw. No? So, dito rin ay makikita yung iba't ibang intelligences. No? Una na dyan yung visual or spatial. No? Ang mga taong may talinong visual, spatial ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-ayos ng mga ideya. Okay? So, ito yung mga magaling no sa paningin no. At mag-ayos ng mga idea sa base sa kanilang nakikita. Nakagagawa ng mga ideya at kailangan din niyang makita ang paglalarawan upang maunawaan ito. Kapag hindi niya nakikita, hindi niya nauunawaan. Pero pag nakikita niya, ay madali siyang makaunawa. Intelligence pala yun. Ano? May kakayan siya na makita sa kanyang isip. Okay? Ang mga bagay upang makalikha ng isang produkto o makatuklas ng isang produkto o makalutas ng suliranin. May kaugnayan din ng talinong ito sa kakayahan sa matematika. Halimbawa, ang mga taong ito ay may ganitong talino ay artists, no? Designers, cartoonists, storyboarders, architects, photographers, sculptors, town planners, visionaries, inventors, engineers, cosmetic, and beauty consultants. So, kung ang intelligence mo ay natuklasan mo according sa survey is visual spatial, yan ang mga maaari mong maging future, no? Yung mga highlight na ano diyan no yung cartoonist ka kasi magaling kang magbuo ng ideya base sa iyong nakikita. Then architect, no, sculptors, visionaries, inventors, etc., etc. Okay, yan isa sa mga intelligence. Then susunod yung tinatawag nating verbal linguistic, ano? Okay, ito ay ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Okay? Kadalasan ng mga taong may taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkwento at pagmemorya ng mga salita at mahalagang petsa. Mas madali siyang matuto kung nagbabasa, nagsusulat, nakikinig at nakikipagdebate. Okay? Mahusay siya. Verbal sa pagsasalita, magaling siya, no? Linguistic din siya. Mahusay siya sa pagpapaliwanag, pagtuturo. Okay? Pagtatalumpati, speech o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita, madali para sa kanya ang matuto ng ibang wika. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay mga writers, okay? Linguistics sila yun eh. Lawyers, nagkikipagdebate madalas. Journalists, speakers, trainers, copywriters, English teachers, poets, editors, linguists, translators, PR consultants, mabuo ka lang kasi yun eh. Media consultants, TV radio presenters, voice-over artists. Okay, ito yung mga sa likod ng camera na announcer, no? Okay? Yan, verbal linguistic. May talino pala yan, yung verbal linguistic. Okay? Then, letter C, yung mathematical, logical. Taglay ng taong may talinong ito na mabilis na pagkatuto sa pamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin, problem solving. Ito ay talinong may kaugnayan sa lohika, paghahalaw at numero. Gaya ng inaasahan, ang talinong ito ay may kinalaman sa kausayan sa matematika, chess, computer programming at iba pang kaugnay na gawain. Gayunpaman, mas malapit ang kaugnayan nito
sa kakayahan ng siyentipong pag-iisip at pagsisiyasat, pagkilala ng abstract patterns, at kakayahang magsagawa ng mga nakalilitong pagtutuos. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay scientist, okay, engineers, computer experts, accountants, statisticians, researchers, analysts, traders, bankers, bookmakers, insurance, brokers, negotiators, deal makers, troubleshooters, and directors. Yung mga possible mong maging future kapag ang intelligence mo is mathematical, logical. Okay, so maliwanag naman siguro at nauunawaan naman, no? Then, ang bodily kinesthetic, kung natagpuan mo na ikaw ay, according sa survey, ikaw ay bodily kinesthetic, ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan tulad halimbawa ng pagsasayaw o paglalaro. Sa kabuuan, mahusay siya sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakarpintero. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng mga taong may ganitong talino. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay dancers, demonstrators, actors, athletes, divers, sports people, soldiers, firefighters, PTIs, performers, artists, ergonomists, osteopaths, fishermen, drivers, crafts, gardeners, chefs, culturists, acupuncturists, healers, adventurers. More on body ang ginagamit ng mga ito, no? Pagkilos, okay? Application, ang bodily kinesthetic. So, yan. Musical rhythmic, ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit, ritmo, musika, hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit-ulit ng karanasan. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay musicians, singers, composers, DJs, music producers, piano tuners, acoustic engineers, entertainers, party planners, environment and noise advisors, voice coaches. Okay, may kinalaman sa music, okay? Yan, yung mga musical rhythmic, no? Then, intrapersonal. Ang intrapersonal ay isa ding intelligence, no? Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Okay? Ginagamit niya yung kanyang damdamin, pananaw at halaga. Ito ay talinong kaugnay ng kakayahang magnilay at masalamin ang kalooban. So, magaling nagre-reflect din sila, no? Mahilig silang mag-isip na magnilay-nilay, mag-reflect. Karaniwang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. Mas nag-iisa sila, mas nag-enjoy sila. Okay? Mabilis niyang nauunawaan at natutugunan ng kanyang nararamdaman at motibasyon kasi lagi siyang mapag-isa. Malalimang pagkilala niya sa kanyang angking talento kasi lagi nga siyang nagninilay. Kakayahan at kahinaan. Lagi siyang nagre-reflect, nakikita niya, the end of the day, nakikita niya kung ano yung kalakasan niya at kahinaan niya. Ang lahat ng tao na nasa proseso ng pagbabago ng pag-unawa sa sarili, sa paniniwala at mga gawain na may kinalaman sa sarili, sa iba, at sa komunidad na kanyang ginagalawan. Yung mga intrapersonal, no? Yung mahilig mapag-isa, introvert sila, nagninilay sila, malalim ang kanilang pagkakaalam sa kanilang sarili, alam nila ang kahinaan nila, alam nila ang kanilang kalakasan. Okay? Next, interpersonal. Ang interpersonal ay isa ding intelligence o talento, no? Ito ang talino na sa interaksyon na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So ito ay kabaliktaran ng intrapersonal. Okay? Kasi ito magaling siya sa pakikipag-interact, no, sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Friendly sila. Ang taong nabibilang dito ay kadalasang bukas sa kanyang pagkikipagkapwa o extrovert. Siya ay sensitibo at mabilis na nakatutugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon at disposisyon sa kapwa. Sensitive siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Okay, so madali siyang maawa, madali siyang
ma-carried away ng kanyang nararamdaman sa kaniyang kapwa. Okay? At dahil doon, minomotivate niya sarili niya na lagi siyang tutulong sa kaniyang kapwa. Mahusay siya sa pakikipag-ugnayan ng may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba. May empathy siya, no? Siya ay epektibo bilang pinuno o tagasunod. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay therapists, HR professionals, mediators, namamagitan lagi siya kasi leader siya, counselor siya, politician siya, educator siya. So dito ako interpersonal kasi teacher ako, educator. Clergy, psychologists, teachers, doctors, healers, organizers, careers, advertising professionals, coaches, and mentors. There is clear association between this type of intelligence and what is now termed emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, o yung interpersonal intelligence. So mataas yung IQ na mga to. Di ba sinasabi ko sa inyo na di baling average lang ako sa IQ, mas mataas ako sa EQ, okay lang. Importante, marami akong kaibigan, magaling akong makipagkapwa. Okay? Mataas nga. Siguro yung mga introvert, most of them is mataas yung IQ kasi mas gusto nila nag-iisa, nagre-review sila mag-isa. Okay? Focus nila talaga sarili na yung focus yung pag-aaral, no? So, imbes na makipagdaldalan, okay, kaya tumataas yung kanilang IQ. So, kaya intrapersonal sila, okay? Then, naturalist, ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat, at pagbabahagdan. Madali niyang nakikilala at mumunti mang kaibahan sa kahulugan. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay botanists, no, mga scientists, farmers, environmentalists, mga naturalists, mga bagay-bagay, hindi lang sa nature, no, kundi pinapangkat-pangkat nila, okay? Kumbaga yung pagkakaugnay-ugnay, no, inaaral nila. Okay? Then, yun. Then, existentialists, ito ay talino sa pagkilala, sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng daigdig. Bakit ako nilikha? Why? Ano yung purpose ko? Mas malalim ito na tanong, no? And bakit ako from the word itself, no, exists, umiiral. Bakit ako umiiral? Bakit ako nabuhay? Yan yung mga tinatanong ng mga existentialists. Saan ako nang galing? Where I came from? Ano ang papel na ginagampanan ko sa mundo? What is my purpose in life? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay mga philosophers, theorists, mga pari o pastor. Malalim itong mag-isip yung mga existentialists. Bakit tayo nilalang? Saan tayo galing? Okay? Naghahanap sila ng kahulugan sa buhay. Okay. So, lahat ng tao ay may ganyan. Hindi mo man taglay ang lahat. Pag taglay mo yung lahat ng yan, ano ka? Gifted ka, no? Special ka, no? Special ka. Anong tawag doon? Genius ka, no? Pero lahat ng tao ay kahit isa, dalawa, tatlo ay taglay-taglay itong mga to. Hindi ka man mathematical, logical, importante, interpersonal ka naman. Kahit hindi ka interpersonal, intrapersonal ka naman. So, intelligence pa rin yon. Hindi ka man, wala ka mang talentong interpersonal, musical, rhythmic ka naman. Kaya huwag kang magtataka na bakit kaya sa academics ang baba niya. Pero kapag application, dahil bodily kinesthetic siya, magaling siya doon. Okay? May mga estudyante rin naman na pag hindi nila nakikita, walang visual aid na dala-dala si teacher, hindi siya nagpanood ng TV, hindi siya nag-post sa blackboard,
hindi nila nagigets. Pero ngayon pala, ano sila, visually special sila. Meron din namang estudyanteng kahit ang daming dala ni teacher ng visual aids. Wala nang edit to. Okay? Si Lance, yung anak ko ay napakaingay, ano? Kumakanta pa siya. So, yun, no? Sandali lang, charge ko lang. Okay. So, yun, no? Ito yung pinopoint dyan. Lahat ng tao ay may intelligence, may talento na binigay sa atin ng Diyos. Isa din sa dapat nating i-consider yung bukod sa talento, kapag tayo kumuha ng kurso ay tinatawag nating kasanayan, no? Skills. Ito yung mga bagay na kung saan tayo ay mahusay at magaling na iniuugnay nito sa salitang abilidad, kakayahan, kahusayan. So, anong difference ng kasanayan at saka talento? Skills. Yung tawag doon, talento, given na yan, natural na sa atin yan, likas na sa atin yan, na binigay ng Diyos, na pinagkaloob. Yung kasanayan o skills, wala pa sa atin. Okay? Inuulit-ulit lang natin at naging nakasanayan na natin at naging mahusay na tayo doon. Okay? Paano ba yon? Meron talagang tao na talento nila is pagkanta. Okay? That is talent. Okay? Magpo-fall yun sa musical rhythmic. Pero meron din naman tao na hindi naman talaga siya singer, pero dahil skills niya, no, nakasanayan niya, in-enhance niya, pinaghusayan niya ito, kaya naging magaling din siya sa pagkanta. Yun yung skills. Pinagtuunan niya ng panahon. Pinagtuunan niya ng oras, kaya siya naging mahusay doon, na kung saan kinukonsider na rin natin siyang talento, pero hindi, no? Hindi siya talento, kundi kasanayan siya, skill siya na dinivelop niya. Pero meron din talagang tao na pinanganak pa lang, konting effort lang, natuklasan niya na singer siya. Okay? So, ano itong mga iba't ibang uri ng skills? So, una, yung tinatawag nating kasanayan sa pagkikiharap sa mga tao o people skills. Magiliw na naglilingkod sa kapwa. Okay? Meron din namang tao na talagang talento niya is magipag-ugnayan sa kapwa, maglingkod sa kapwa. Okay? Yung tinatawag nating interpersonal kanina sa talento. Ito. Yan, di ba? Yung interpersonal, ito'y talento na binigay sa iyo ng Diyos na ikaw ay magaling talaga na makipagkapwa. Pero meron din namang skill na napag-aaralan, yung people skill, na magiliw na maglingkod sa kapwa. Then, ikalawa, yung tinatawag nating kasanayan sa mga datos o data skills, no? Magaling magtago ng mga files o dokumento, magaling sa mga files, ang tawag doon data skills. Yan ay napag-aaralan at pwedeng maging taglay ng isang tao. Letter C, yung tinatawag nating kasanayan sa mga bagay-bagay or things skills, nagpapaandar ng mga makina, nag-aayos ng mga kagamitan, nakauunawa at umaayos sa physical na chemical na biologikong mga functions. So ito naman magpo-fall dun sa talento kanina, yung tinatawag nating bodily kinesthetic. Okay? Okay? Ito rin naman ay kahit hindi mo talento, pwede mong maging skills. Okay? Kung ito ay paulit-ulit mong gagawin. Okay? Then, kasanayan sa ideya o solusyon, lumulutas na mga mahihirap at technical, pwedeng mag-fall ito sa logical mathematical. Pwede rin mag-fall ito sa magpapahay ng saloobin at dundahan sa malikayang paraan. Existentialist din ito. Okay? Ideas, skills. Pwede rin mag-fall ito sa linguistic, verbal linguistic, visual spatial, tsaka yung iba pang intelligence. So, ulitin ko lang, yung skills ay hindi mo kaagad taglay-taglay yan, kundi nagustuhan mo, na-develop mo lang. Okay?
inulit-ulit mo lang ginawa at naging nakasanayan mo. Okay? Pinaunlad mo. Kaya nga sa survey na ginawa ninyo, kayang gawin, kailangang paunlarin. Pinapaunlad na hindi mo naman taglay dati, pero naging taglay mo dahil pinaunlad mo. Kaya naging skills. Yung talento, diniscover mo lang, nandun na sa'yo, nasa iyo na kaagad, discover mo lang, konting effort lang, kasi talento mo. Okay? Pangatlo, yung tinatawag nating hilig. So, anong mga kino-consider kapag pumili tayo ng course? Una, talento. Know your talents. And what are the talents? According sa survey, meron kang natuklasan na 3. Yun ang magiging basis mo pag pumili ka ng kurso. Pangalawa, ano yung mga kailangan mong saan ka magaling sa kasanayan? Sa people skill ba? Data skills, things skills, and ideas skills. Saan ka mahina? Doon mo paunlarin. Pauunlarin mo para maging yung dati mong pinaunlad ay maging kaya mo nang gawin na makakatulong sa pagpili mo ng course. Okay? Then, hilig. No? Pangatlo, hilig. Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso na ibigay ang lahat na makakaya ng hindi nakakaramdam ng pagod o pagkabagot. Salungat dito ang mga gawain na ayaw mong gawin, hinati ng psikologistang si John Holland sa 6 na mga jobs, career, work environment. So, hilig. Madaling salita, ito ay tawag doon ay mga paboritong gawin, gustong gawin. Okay? So, ano tong mga to? Realistic. Kapag realistic ka, nasisiyahan ka sa pagbuo ng mga bagay na gamit ang malikhaing kamay o gamit ang mga kasanggapang kaysa makihalubilo sa mga tao at makipagpalitan ng opinyon, matapang, praktikal, at mahilig sa mga gawaing outdoor. Okay, realistic. Pagbuo ng malikhaing kamay. From the word self. So, yan ba ay hilig mo na bumuo ng mga malikhaing bagay gamit ang kamay, no? Kaysa makipaghalubilo ka, bumubuo ka na lang ng mga bagay-bagay on your own. Okay? Investigative, nakatuon sa mga gawaing panghagam, gustong magtrabaho na mag-isa kaysa may kasamang iba. So, usually, mga investigative, according sa intelligence kanina, ito yung mga interpersonal kasi gusto nila nag-iisa. Mayaman sa ideya, malikhain at sa kakayahang pangagham. O, pwedeng sa naturalist, sila ay mapanaliksik, mapanuri, malalim, matalino, o existentialist, logical, mathematical, ito mga to. So, ikaw ba investigative? Then, artistic. Malaya, malikhain, at mataas ang imahinasyon. Ito yung mga visual spatial, yung nakakabuo sila ng idea through their imagination. At may malawak na isipan. Okay? Nais nila ang mga gawaing may kaugnayan sa wika, sining, musika, pag-arte at iba pa. Artistic. Mga artist, pwedeng mag-fall ito sa musical rhythmic. Then, social. Palakaibigan, from the word itself, interpersonal, popular at responsible. Gusto nila ang interaksyon at pinaliligiran ng mga tao. Interpersonal talaga ito mga to. Madalas, mas interesado sila sa mga talakayan ng mga problema o sitwasyon ng iba at mga katulad ng gawain. Social, interpersonal. So, kapag ikaw ay hilig mo to mga to, alam mo na yung intelligence mo. Ang intelligence mo ay interpersonal. Kapag hilig mo naman is enterprising, mapanghikayat, mahusay mangumbinsi o ma-PR to mga to, no? Kapag ma-PR ka, magpo-fall ka rin sa interpersonal. Okay? Ang taong may mataas na interes dito ay madalas na masigla, nangunguna at may pagkukusa, kung minsan ay madaling mawalan ng pagtitimpi at pasensya. Enterprising. Conventional, naghahanap ng mga panuntunan ng direksyon. Sa verbal linguistic to mga to. Kumikilos ayon sa tiyak na inaasahan sa kanila. Mailalarawan sila bilang matyaga, mapanagutan at mahinaon.
mahinahon. Masaya sila sa mga gawaing tiyak, may sistemang sinusunod, maayos ang mga datos at organisado ang record, organize. So, dun sa ito conventional magfo-fall naman dun sa tawag doon sa kasanayan o skills, magfo-fall ito dun sa data skills. Okay? So, yun, no? Then, nasa ano na tayo? Ito yung mga hindi na natin papaliwanag itong mga to kasi masyado na mahaba. Halimbawa lang ng mga trabaho yan, no? Na pwede mong pasukan, no? Mga interest mo, mga description mo. Then, actually, nasa lecture nyo na yan. Then, pumunta na tayo sa pang-apat na kailangan i-consider kapag tayo pipili ng course. Yung tinatawag nating pagpapahalaga ay nagpapamalas ng pagsisikap na abutin ang mga ninanais sa buhay at makapaglingkod ng may pagmamahal sa bayan bilang pakikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. So, of course, ano yung mahalaga sa'yo, i-consider mo din yan kapag ikaw ay pipili ng course. Yung pagpapahalaga ng pamilya mo, pagpapahalaga mo mismo, ikaw mismo, no? Baka kasi yung pagpapahalaga ng ibang tao ang kino-consider mo sa pipili mong course, pero hindi mo kini-consider yung pagpapahalaga, mahihirapan ka. So ano-ano yung pagpapahalaga mo? Pagpapahalaga mo ay edukasyon tungkol sa mga bata. Siyempre, sa pagtuturo, edi education ang piliin mo. Ang pagpapahalaga mo ay pagtatanggol sa mga nangangailangan ng kanilang pagtatanggol sa kanilang mga karapatan, edi mag-lawyer ka. Ang pagpapahalaga mo ay pagtulong sa ibang tao na may sakit, edi mag-doktor ka. So, depende sa pagpapahalaga mo yan. Then, number 5, mitiin. Kailangan magkaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay. Okay? Para makamit ang minimiti. Dito, pinopoint lang, kapag pumili ka ng course, ano ba yung minimiti mo? Ano ba yung personal na pahayag ng misyon mo sa buhay? Ano ba yung motto mo sa buhay? Okay? Hindi yung motto ng iba, kundi yung motto mo sa buhay. Bakit ka magti-teacher? Ano yung motto mo? Bakit ka magi-engineer? Ano yung personal na pahayag mo ng mission mo sa buhay? Ano yung pinaka-motto mo sa buhay? Bakit mo gusto yung course na ito? You have to know your mitiin. You have to know your pangarap. You have to know your dreams. At bakit mo pinapangarap ito? Ito ba ay related sa iyong pagpapahalaga? Ito ba ang kaya mo ba ito? May sapat ka bang talino? Hilig mo ba ito? Okay? May kasanayan ka ba? May sapat ka bang kasanayan o skills doon sa pinipili mong mitiin sa pangarap mong ito? Okay? So, mangarap ka at yung pangarap mo ay kailangang naaabot. Ang pangarap mo ay smart, no? Ang pangarap mo ay nakadepende sa iyong pagpapahalaga, sa iyong hilig, gustong-gustong gawin, sa iyong kasanayan, sa kaya mong gawin, at sa iyong talino. Huwag kang pipili ng isang kurso, ng isang mitiin, ng isang pangarap na hindi related sa iyong pagpapahalaga, sa iyong hilig, sa iyong kasanayan, sa iyong talento. Yun yung pinopoint ng topic natin sa araw na ito. Maraming salamat, naway may natutunan kayo sa araw na ito.